Ako si Shenking. Nasa kama ang boyfriend ko at ang best friend ko. Birthday ngayon ng boyfriend ko. Umakyat ako mula sa ibang lugar para bigyan siya ng sorpresa. Feng, kailan mo sasabihin kay Shenking? Nahiwalayan mo na yung proso na yun. Ano ba ang minamadali? Sasabihin ko pag na-promote na ako. Hindi na ako makapaghintay. Tingnan mo ang regalo niya sa'yo. Napaka-jologs. Anong klaseng palasa mayroon ang isang guro? Kung hindi lang siya may kaya, matagal na akong nagsawa. Shenking, nababaliw ka na ba? Bakit hindi ka kumatok bago pumasok? King, bakit ka nauna pang umuwi mula sa business trip? Hindi ka man lang nagsabi. Hinahampas mo ako. Ikaw talaga ang dapat hampasin. Anong kabaliwan ang ginagawa mo? Ang sampal na ito ay para gisingin ka. Huwag kang magpanggap na tao habang aso ka. Bagay ka sa aso. Sana'y magtagal kayo. King, kasama mo ba si Qin Feng? Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Ma, abala siya. Abala lang ang alam mo. Ikaw rin. Sabihin mo sa kanyang umuwi siya sa susunod na weekend para kumain. Binilhan na naman ng gintong pulseras ni Manang Wang ang kanyang manugang. Kailangan mong magmadali. Ma, nagmamaneho ako. Mamaya na lang. Huling beses ko na tong sasabihin. Dapat mong tanggapin ang kasal sa pamilya Liu. Impossible. Suel, pa sa kinabukasan ng pamilya yan ito. Wala kang magagawa. Para sa negosyo ng pamilya yan. O para lang mabusog ang kontrol mong ugali. Si Liu Xinxin, ang pamilya at ang hitsura niya. Alin ang hindi bagay sa'yo? Wala akong interes sa isang taong laking pinalaki. Kung hindi ka sasang-ayon ngayon, umalis ka sa pamilya yan. Kukunin ko ang lahat ng suportang pinansyal mo. Tingnan natin kung paano ka magpapanggap na mataas ang lipad. Para. Sino ang magpapara sa sasakyan mo? Sabi ko, para. Suel. Alam mo ba na ang lahat ng yaman mo ngayon ay galing sa akin? Kung talagang para sa pamilya yan, ikaw na lang ang magpakasal. Bastos, bumalik ka rito. Punasan mo yan. Huwag kang magkasakit. Salamat. Naku, kanina ba ako? Dinala ko pa sa bahay ang isang lalaking hindi ko naman kilala. Wala akong dala na pera. Pero mag-iisip ako ng paraan para umalis agad, hindi kita istorbo. Huwag. Ako yung muntik na magangga sa'yo. Maupo ka muna. Hintayin muna natin na tumigil ang ulan. King, nagluto ako ng kinolang manok para sa'yo. Mainit-init pa. King, sino ito? Ako. Binata. Sino ka? Bakit ka nandito sa bahay ng anak ko sa ganitong oras? At, basa-basa ka pa. Ano, hindi ka makapagsalita. Kung hindi ka sasagot, tatawag ako ng pulis. Hindi pwedeng sabihin ang totoo. Hindi talaga. Kung hindi, baka mapagalitan ako ng sobra ni Mama. Bukas pa, ipapakilala na niya ako sa iba para magpakasal.
Kumusta po, tita? Ako po ang boyfriend ni King King. Kinfeng, parang hindi naman. Nakita ko na ang litrato ni Kinfeng, hindi ganyan ang itsura niya. At saka, mas matangkad si Kinfeng. Naku, ma. Yun po ay litrato niya noong kolehiyo pa. Nagbabago naman ang tao. Nag-ehersisyo siya ngayon. Nagbago ang dating, di ba, Kinfeng? Nakakatawa. Kumusta po, tita? Ako po si King Feng. Unang pagkikita pa lang po natin, nakakahiya po. Si Kinfeng nga. Bakit hindi mo sinabi sa telepono kanina? At itong damit mo, bakit ganyan? Bakit ang basa-basa? Naglalakad lang po kami sa labas kanina. Biglang umulan, wala kaming dala na payong, di ba, Kinfeng? Opo, biglaan po talaga ang ulan. Parang may mali. Naku. Mahuhuli na tayo ni Mama. Tita, nakakahiya po, ganito ang itsura ko sa unang pagkikita natin. Mas mabuti sigurong magpalit muna ako ng tuyong damit. Tapos makikipag-usap ako sa inyo at kay King King. Sige, magpalit ka na. Baka magkasakit ka. Kingting, hanapan mo siya ng damit. Sige, mamaupo ka muna, uminom ka ng tubig. Parang kakaiba itong Kinfeng na ito. Kailangan kong tanungin ng mabuti si Kingting. Wala nang oras para magpaliwanag. Pakiusap, magpanggap ang boyfriend ko. Bibigyan kita ng bayad. Ha? Ano nang ginagawa mo? Hindi ba sinabi mong magpalit ako ng damit at magpanggap? Naku, kayong mga kabataan ngayon. Mukha nga siyang si Kinfeng. Tapos, hindi na ko makakapaliwanag nito. Sage. Ang gwapo mo pala, mas gwapo pa sa picture. Maganda talaga ang taste ng aming Kingting. Ma, makinig ka muna. Tabi muna, nakikipag-usap ako sa boyfriend mo. Hintayin mo, lulutuan kita na masarap. Subukan mo ang luto ko. Xiaoqin, saan ka nagtatrabaho? Sa Chanshu Capital, Strategic Consultant. Tianshu Capital. Parehong sikat na kumpanya yan. Ang galing. Ano naman ang trabaho ng magulang mo? Negosyante, medyo maayos naman. Ayos. May mga kapatid ka ba? Ako lang. Tignan mo to, ang swerte mo sa boyfriend. Bakit ngayon mo lang dinala? Sino ang manloloko to? Sige na nga. Umpisahan na lang natin. Ma, umuulan sa labas. Okay lang, magbonding na lang kayo. Di na ako makikialam. Xiaoqin, dapat ayusin nyo na ang plano nyo. Mukhang maganda ang ika-negatibo, walo ng susunod na buwan. Ano na ang gagawin ko? Yun, salamat talaga ngayon. Ganun lang talaga si Mama. Huwag mong isipin, pasensya na sa abala. Walang anuman. Pero pag-usapan natin ang bayad. Nga, di pwedeng libre lang. Isusend ko sa'yo ang 1,000, okay lang ba? Para sa serbisyo mo ngayon. 1,000. Yang master yan, inutusan ni Sir na i-freeze ang lahat ng bank accounts at credit cards mo. Ano? Kulang ba? Sige, dagdagan ko. Sobra na. Akala ko ayaw mo sa pera ko. Tumunog ang WeChat, nakatanggap ng 1,000 pesos. Sige, ay hatid na kita. Saan ka nakatira? Wala akong matutuluyan. Ano ka ba? Hindi ba sa Tianshu Capital ka nagtatrabaho? Nag-away kami sa bahay. Pinalayas ako. Scammer kaya to. Pero ano ang pakay niya? Dahil kakabreak ko lang.
O dahil sa maliit kong apartment. Pero malakas ang ulan sa labas. Sige na, tinulungan naman niya ako. Tutuluyin ko na lang siya ng isang gabi. Dito ka sa sofa, isang gabi lang. Bukas, alis ka na. CJ, Kung tutuloy ka, may mga rules tayo. Una, dito lang ang area mo. Huwag kang lalampas. Bawal pumunta doon, huwag kang lalapit. Tinatanggap lang kita dito, huwag kang mag-isip ng iba. Naiintindihan mo ba? ibang pag-isip. Halimbawa, Anong halimbawa? Wala akong halimbawa. naiintindihan ko. Bakit ba naman pagkatapos kong maghiwalay, may napulot akong palaboy? Ito naman, kahit pambahay lang ang suot, parang nagmumodling pa rin. Matulog ka na, aalis na ako. Sandali. Salamat. At magandang gabi. Isang gabi lang siya dito, bukas. Bukas, paalisin ko talaga siya. Gago. Hinahamon ako. Tingnan natin kung anong magagawa niya. Ginoo, dumating na po sina G. Liu at BB. Liu. Hahaha. Lao Liu, Cinsin, bakit kayo nandito? Tuloy kayo, umupo kayo. Tito Yan. Bakit ka galit na galit? Narinig namin sa labas. Nasaan si Yan B? Haha. Siya? Mga bata pa, may inasikaso sa labas. May kailangan si Cinsin sa kanya? Lao Yan. Huwag magmadali sa mga bagay ng mga bata. Tama, tama. BBB. Huwag niyo pong basagin yan. Paborito po yan ng amo. Umalis kayo. Lumayas kayong lahat. Cinsin, ano ba yan? Ayaw ko, pakakasalan ko si Kuya Yan B. Cinsin, hindi sinasabi ng tatay na hindi ka pwede magpakasal. Ang problema, hindi natin alam kung nasaan si Yan B. Kanino ka magpapakasal? Ang tagal ko siyang hinintay. Bakit bigla na lang siya nawala? Kahit mahanap natin, paano kung ayaw niyang pakasalan ka? Itatali ko ba siya ng tatay? Ayaw niya. Bakit siya ayaw? Ano nang kulang ko sa babaeng yon? Nag-imbestiga na ako. Nakatira si Kuya Yan B sa Beijing, sa bahay ng isang babaeng guro. Magkasama silang pumapasok at lumalabas. Hindi normal ang relasyon nila. Anong sinasabi mo? Tingnan mo. Tay, mag-isip ka nga ng paraan. Sikes na. Huwag ka nang umiyak. Kung talagang gustong-gusto mong magpakasal, tulungan na kita ngayon. Toto, Pero kailangan mong sundin ang plano ko. Sish po, pe. Kuya Yan B, hahanapin talaga kita. Dapat ikaw ang pakakasalan ko. Munti ko nang makalimutan, may lalaki pa pala dito sa bahay. Ikaw, bakit nandito ka pa? Di aalis na ako. Sige, umalis ka na. May pasok pa ako. Alis na. Pero? Walang pero. Isang gabi lang ang usapan. Pero may cellphone ka naman na. Sino to? Maaga-aga pa. Hello, ma. Hinting, yung tita mo at pinsan mo. Pupunta sa Beijing ngayong gabi. Gusto nilang makilala si Chowkin. Ikaw na ang bahala mamaya. Hindi ma, ako ay. Sige na, usap na to. Gusto kong malaman ng lahat. Na ang anak ko ay nakakilala ng isang mabuting lalaki. Saan ako kukuha ng boyfriend ngayon? Gusto kitang sustentuhan. Ubo. Ano? Sabi ko, gusto kitang sustentuhan. Narinig mo na, minamadali ako ng nanay ko. Wala ka namang pupuntahan, kaya ituloy mo na lang ang pag-arte. Sustentuhan. Hindi, ibig kong sabihin, upahan kita. Trabaho.
₱50 isang araw, kasama na pagkain at tirahan. Gaganap ka bilang boyfriend ko. ₱50 lang isang araw. ₱80 na, yan na ang pinakamataas. Ganoon lang ang sahod ko. Sobrang malas. Dapat noong isang gabi. Sinabi ko na lang kay mama ang totoo. ₱5,000 isang buwan, yan na ang presyo. 5,000. Mang-hold up ka ba? Siyempre, may pangalawang pagpipilian ka. Ano yun? O alis na ako ngayon at ikaw na ang bahala sa nanay mo. Sige, 5,000 na. Hayaan mo na, pera lang yan. Makakaraos din ako. Pero kailangan kitang turuan tungkol sa background mo. Matalino ang nanay ko. Nakalusot tayo kagabi, pero huwag kang magsasalita ng mali. Turuan, Ako pa rin ang nagpapasahod sa'yo. Magpakilala ka muna. ako si Zhang Bei, 30 taong gulang, walang magulang. Dati freelance lang, pero maghahanap na ako ng trabaho agad. Kung sasabihin ko totoong pagkatao ko, siguradong palalayasin ako. Mamaya na lang pag may tamang panahon. Ang saklap naman ng sitwasyon mo. Pero convenient, di ka mahuhuli. Ano sinabi mo? Wala. Huwag magmadali sa trabaho, usapan na to. Aalagaan kita. Dito ka muna tumira. May gagawin pa ako, ikaw na bahala dito. Sige, Miss Sugar Mommy. Di kailangang tawagin ako ng ganyan palagi. Sugar Mommy. Naging boy toy na pala ako. Sino yan? Ginoo, pinutol na ng amo ang relasyon nyo. Pinatigil ang mga card mo, at sinabihan lahat. Pinagbabawalan kang magtrabaho, para pilitin kang umuwi. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Nasa labas ako. Nagiging boy toy. Ano? Ginoo. Ikaw? Huwag kang pumasok sa illegal, Ginoo. Hello? Nabasa niyo ba? Pinalayas ang panganay ng pamilyang yan. Ah, yung pamilyang yan? Yung panganay, si Yanbi. Hinalayas. Yung Ginoo, ang gwapo raw. Mas gwapo pa sa artista. Dahil daw ayaw magpakasal na napagkasunduan. Nagaway sila ng katay niya. Sa galit, pinatigil. Lahat ng card niya at pinalayas. Ay naku, mahirap din pala maging anak mayaman. Parang panahon lang ng mga sinaunang hari ang pagpapakasal ng napagkasunduan. Ano na pinag-uusapan nyo, Yiwang? Martian ay dito. Nag-usap kami tungkol sa panganay na anak ng pamilya yan sa Kyoto. Nasa Forbes pa dati. Pinapangarap ng lahat ng babae. Nga. Baka di mo alam, Jishen. Heto litrato niya. Mukhang artista. Kailangan na nating tapusin ang proyektong ito. Pasensya, saglit lang. May tatawagan ako. Ayaw talagang tumigil. Ano? Kakagising lang. King, aksidente lang yun sa amin. Patawarin mo na ako ngayon, please. Ano nang lakas ng loob mong sabihin yan? Nakipagtalik ka sa matalik kong kaibigan tapos hihingi ka ng tawad? Buti na lang at may sangbe. Miss Sponsor, sisimulan mo na ba akong alagaan? Isa rin itong baliw. Matalas pa ang dila. Ha, alam ko na. Kuya Kinfeng, ano ba ang maganda kay Shenking? Bakit hindi na lang kayo maghiwalay? Bakit mo pa siya hanapin? Malinis ang pamilya niya. Gusto siya ng nanay ko. Kapag pinakasalan ko siya, saka lang ako magmamana ng kumpanya. Eh ako, hindi mo naman siguro, balak matulog lang tapos tatakbo. Siyempre naman hindi, Nanan, ikaw lang ang mahal ko. Gusto ko yung pinakabagong modelo ng bag. Bibilhin. Kahit anong gusto mo, bibilhin ko para sa'yo. Shenking, bakit lahat ng maganda sa'yo? Papatayin kita at ako ang papakasal sa pamilya Kin. Tapos yurakan kita ng hasto. Hindi pa kita naitanong, ano ang trabaho mo dati? Naging waiter. Naging real estate agent. 500 milyon, walang tawaran, nangalakal din ng basura. Ang giant shootage ko ba, basura lang? Ang lakas ng loob mong ipakita sa akin ng mga ito. Bakit wala kang matuluyan? O may ginawa ka bang masama? Bakit hindi mo na lang ako isipan ng mabuti? Gabi-gabi, nasa kalsada, nababasa ng ulan, hindi naman mukhang mabuting tao. Miss Shen, ikaw ang muntik na mabangga ako sa kotse. Ikaw rin ang nag-imbita sa akin sa bahay mo. Kasi malakas ang ulan. Eh kagabi, Kasi ayaw mong umalis. Ay, si Kingting pala ito. Ang swerte naman.
Kilala. Ex-boyfriend at ang kasalukuyang girlfriend niya. Yung nasa kama. Shen King, sino itong lalaki? Boyfriend ko. Ilang araw lang, may bago ka na agad? Shen King, ang galing mo talaga. May tumatahol na aso, ang ingay. Shen King, ang lakas ng loob mong sabihin yan sa akin. Lumayo ka sa akin. Ginoong pakiayos ang pananalita mo. Ikaw ba ang bago niya? Par, mas mabuting makilala mo na siya ngayon pa lang. Ulitin ko, pakiayos ang pananalita mo. Ano? Gusto mong makipagsuntukan? Sasabihin ko sa'yo, may pangalan din ako. Sige na, Kuya Kinfeng. Huwag mong patulan ang mga taong ganyan. Tingnan mo ang itsura niya. Ano man ang mangyari, mas mahusay siya kaysa sa'yo. Mula nang umakyat ka sa kanyang kama, wala na tayong mapag-usapan. Tingting, paano mo nasabi yung tungkol sa akin? Si Kinfeng Gech ang nagsabi. Wala na kayong nararamdaman kaya ako. Tama na. Shen King, ito ang huling tanong ko sa iyo. Maaari pa ba tayong mag-usap ng maayos? Hindi. Sage. Tandaan mo ang mga sinabi mo ngayon. Umalis na siya. Nakita mo ang kahiyan ko. Walang nakakatawa doon. Hindi siya karapat-dapat sa lungkot mo. Parang hindi naman siya ganun kasama. Tara na. Napangako kong bibilhan kita ng damit. ₱8,000. Kailan naging ganito kamahal ang damit para sa mga lalaki? Pwede mong piliin hindi na mapanggap. Hindi pwedeng ganoon. Naayos na ng nanay ko ang lahat. Ayokong mag-alala siya. Mapanggap ka na lang. Pero hindi pwedeng magpanggap magpakailanman, di ba? Shen King, naisip mo na ba na? Pwedeng sabihin mo sa nanay mo ang totoo. Hindi kasalanan mong nagloko siya. Hindi mo kailangan ng peking. Boyfriend dapat lang ang kahit ano. Alam ko, pero mahina ang puso ng nanay ko. Natatakot akong hindi niya kakayanin. Kapag sinabi ko sa kanya na si Kinfeng at Li Jingnan ang nagkakilala, siguradong iisipin niyang may mali sa akin. Mabuti ka. Siya ang hindi karapat-dapat. Salamat. Tutulungan kita. Ano ba ang nangyari sa taong ito? Huwag mong kalimutan ang bayad sa pag-arte. Alam. Kinfeng, kumain ka ng marami. Ang payat mo. Salamat po, tita. Ito ba ang bagong boyfriend ni Kingting? Mukhang malusog naman. Nagtatrabaho si Ahoy sa Zhongsheng Tech. Isa iyon sa pinakamalaking kumpanya sa Jing City. Zhongzheng Tech. Yon, isang listed company. Si Ahoy ay isang key technical staff doon. Ay, team leader lang naman. Walang masyado. Alam mo ba, tita, si Ahoy namin. Magkano ang sahod mo sa isang buwan? 40,000, hindi pa kasama ang year-end bonus. Hindi tulad ng ibang kumpanya. Puro pangalan lang ang magaling. Sino ba ang nakaalam kung ano talaga ang trabaho nila? Ano ang trabaho ni Mr. sa Zhongzheng Tech? Technical lang, hindi nyo naman maintindihan. Si Ahoy ay algorithm engineer. Espesyalista siya sa artificial intelligence. Ang kumpanya nila kasalukuyang nakikipag-usap sa Jianshu Capital para sa collaboration. Jianshu Capital. Gusto mag-raise ng funds ng Zhongsheng Tech. Isa sa mga interested party ang Jianshu Capital. Nakasali pa si Ahoy sa presentation. Di ba, Ahoy? Nakasali ako doon. Nakinig lang ako. Maganda naman talaga ang Chanshu Capital. Ano sa tingin mo sa Zhongsheng Tech? Malabo ang business model, overvalued. Sa madaling salita, puro bula lang. Ano ba alam mo? Ang kumpanya namin ang pinakamagaling sa buong bansa. Kung tama ang alala ko, ang valuation ng Zhongzheng Tech ay 1.2 bilyon. Pero ang actual revenue ay 30 milyon lang. Ano ibig mong sabihin? Hinahamak mo ako? Hala, trabaho lang yan. Huwag na mag-away. Tara na. Xiaotin, pagod ka na ngayon. Umuwi ka na at magpahinga. Sige po, tita. Ate, yang magiging manugang mo, ang galing magsalita. Tita, ang sinasabi ni Yanbi ay public information. Pwedeng i-check niyo po pag-uwi. Alis na muna ako, maaga kayong umuwi. Sige po, tita. Yemem. Sinadya mo yun, ano?
Anong sinadya? Yung tungkol sa Zongxing Tech, alam mo namang. Sila ang pinag-uusapan, sinagot mo pa. Sila naman ang nag-umpisa. Alam mo ang ugali ng tita ko. Magagalit yan ng ilang araw pag uwi. Mabuti nga para tumigil na siyang manggulo sa'yo. Tara na, boss lady, walang discount ang talent fee ngayon. Teka, yung sinabi mo tungkol sa valuation ng Zongxing Tech. Tungkol sa bable, totoo ba yun? Hulaan mo. Sabihin mo naman sa akin. Ha? Sinasabi mo, nakatira si Xiaobi sa bahay ng isang babaeng guro. At nagpapalamon pa? Opo, Ginu. AME, batang walang alam. Imbestigahan mo ang babae. Bigyan mo ng problema. Kapag napagtanto niyan, Bina, wala siyang magagawa pag wala ang pamilya. Babalik din yan. Ginoong Panginoon. Walang hiya. Ang pamilya ni King ay malinis ang pinagmulan. Ang pamilya natin ay biglang yaman lamang. Sa paningin ng mga iyon, tayo ay mga hamak lamang. At ikaw, hindi ka pa rin kontento. Hoy, matanda, tumigil ka na. Masasaktan mo siya. Iyon lang ang magandang katangian ni Shen King. Sa tingin ko, mabuti naman si Nanan. Si Nanan man lang ay marunong makisama. Ganyan ka magpalaki, ina. Ang labis na pagmamahal ay sumisira sa bata. Malapit na tayong makipagtulungan sa pamilya yan. Anong uri ng pamilya ang mga yan? Sila ay hindi natin maabot kahit sa 8 henerasyon. Kung wala ang tulong ng pamilya ni Shen King na puno ng karunungan. Hindi man lang tayo makakapasok sa pintuan ng mga yan. Ano ba ang halaga ng pamilya yan? Pinutol na nga nila ang relasyon sa sarili nilang anak. At tayo, pa ang asong nagmamakaawa sa kanila. Anak, Ano? Narito ang salita ng iyong ama ngayon. Kung hindi mo ibalik sa akin si Shen King, hindi ka makakakuha ng kahit isang sentimo sa negosyo ng pamilya. Bibigyan kita ng 1 buwan. Kapag hindi mo siya naibalik, lumabas ka at magpalimos. Shen King, hindi mo ba pinahahalagahan ang mukha na ibinigay ko? Pati na ang lalaking iyon, gagawin ko kayong magdusa. Pagod na pagod ako, mas pagod pa kaysa sa isang araw na klase. Mahirap talaga pakisamahan ng tiya mo. Ngayon mo lang nalaman? Ang nanay ko ay mas mabait pa. Ang tiya ko ang tunay na hari ng labanan. Pero salamat sa iyo ngayon. Kung wala ka, maaari akong pagalitan ng tiya ko hanggang sa susunod na taon. Walang anuman. Tungkol sa Zongxing Tech, talagang alam mo ba iyon? O naghuhula ka lang? Ano sa palagay mo? Sa tingin ko ay nagyayabang ka, pero mukhang totoo naman. Nga pala, kanina sa mall, sinabi mo na nagtrabaho ka bilang waiter, ahente ng real estate at nangalakal pa. Pero bakit parang naiiba ang ekspresyon mo? Noong sinasabi mo ang mga iyon, Anong naiba? parang hindi ka naman mukhang nangalakal. Siguro dahil gwapo ako. Loko. Baka dahil matagal akong nasa basurahan, naging ugali na. Kung gayon, bakit ka napunta sa? Ibig kong sabihin, bakit wala kang mapuntahan? Nagkautang ang mga magulang ko at hindi mabayaran, kaya ako pinalayas ng mga naniningil. Nakatira sa ganoong bahay. Paano di maitutuwing na may utang? Huwag naman, anong panahon na ngayon? Walang huwag naman dyan. Mas malala ka pa sa akin, ako man lang ay may pagpipilian. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ayos lang. Hindi ko sasagutin. Ayaw kong makinig ng tahol ng aso. Shen King, huwag mong akalain. Makakagalit mo ako sa isang lalaki. Sasabihin ko sa'yo, nasakin ang numero ng nanay mo. Ano kaya ang sinabi ko sa kanya? Shen King, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bukas, magkita tayo sa kapehan. Pag-usapan natin to. Huwag mong isama yang lalaki. Kung hindi, sa nanay mo, hindi ko masisiguro kung ano ang masasabi ko. Shen King, huwag kang mag-alala. Magpahinga ka muna. Ang mga dapat ayusin. Ako na ang bahala. CJ, Kinfeng, kung lalapitan mo pa ang nanay ko.
Huwag na, ako na ang bahala. Sabihin mo sa tatay, bukas uwi ako. King King, ano ang gusto mong inumin? Sabihin mo na. Ano ba talaga ang gusto mo? King King, gusto lang kitang makita. Maami akong naisip nitong mga araw. Alam kong nagkamali ako. Ano ang mali mo? Sabihin mo sa akin, ano ang mali mo? Ni hindi mo alam ang mali mo tapos magsusorry ka. Kinfeng, akala mo ba pag humingi ka ng tawad? Dapat na kitang patawarin ng buong puso. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Seryoso ako, gusto kitang makipag-ayos. Makipag-ayos? Iwanan mo muna si Li Jingnan. Inalikuran ko na siya. Totoo. Magluto ka ganito. Shen King, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Ikaw ang nagyaya sa akin dito. Ikaw ang nanakot. Natatawagan mo ang nanay ko. Mula nang makipag-isa ka kay Li Jingnan. Tapos na tayo. Ikaw ang parang malagkit, hindi matanggal-tanggal. Naiintindihan mo na? Shen King, huwag kang magmalabis. Sino ka ba? Kung hindi lang sinabi ng tatay ko na may pakinabang ang pamilya mo. Magkakagusto ba ako sa'yo? Sa wakas, nagsabi ka ng totoo. Ang relasyon ng pamilya mo ang habol ko. Pero ano naman? Nagkakailangan lang tayo. Akala mo ba may mas magandang pagpipilian ka pa? Kaya humanap ka ng ibang tutulong sa'yo. Huwag mo na akong istorbohin pa. Shen King. Kung alis ka ngayon, sigurado akong malalaman ng nanay mo bukas. Nakasama mo ang isang lalaking di mo naman kilala. Sabihin mo. Sabihin mong tinalikuran mo ako. Ilantad mo ang lahat ng totoo. Tingnan natin kung may lakas ka ng loob. Umalis na siya. Gawin na ang plano. Sino kayo? Ikaw ang may pakana nito. Nagpakita ka rin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Balita ko, nakatira ka sa bahay ng isang babae. Maliit lang ang Beijing. Anak ako ni Yan Jiangshan. Tumira sa bahay ng isang babaeng guro. Akala mo makakalihim ka? Alam mo na naman yan. Ano ba ang gusto mo? Gusto ko lang mas umunlad pa ang pamilya yan. Bata ka pa, kaya naiintindihan kita. Bilang isang ama, responsibilidad kong ituwid ka. Gising ka na. Kinfeng, baliw ka ba? Hindi ako baliw. Maliwanag ang isip ko. Matapang ka, di ba? Sabi mo hindi ka takot na isumbong kita? Kaya ibang paraan na lang ang gagawin ko. Ano ba ang gusto mong gawin? Pakasalan mo ako. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, pakasalan mo ako. Kapag kinasal na tayo, ang koneksyon ng pamilya mo ay magiging sa amin na. Sa oras na yon. Panaginip lang yan. Binigyan ka ng pagkakataon, ayaw mo pa. Kinfeng, wala kang kwenta. Feng, may dumating sa labas. Sino? Di ko kilala, pero nakamay badge. Natatakot ka na? Kung sasabihin mo sa iba, maniwala ka, papatayin kita. Harangin nyo, huwag nyo papasukin. Feng, yung dalawa sa labas, parang hindi ordinaryong tao. Sabi ko, harangin nyo. Ikaw si Qin Feng? Sino ka ba? Pumasok ka nang walang paalam. Gusto mong tumawag ako ng pulis? Tumawag ng pulis? Magandang ideya yan. Sakto, makita ka ng mga pulis. Anong parusa sa pagkidnap ng isang dalagang inosente? Shen King, hindi ko alam na marami ka palang koneksyon. Kung gagalawin mo ako, walang makakaalis dito ng buhay. O,
Gusto mo lang pakasalan siya dahil sa kayamanan ng pamilya Shen. Pero paano kung mawala na lang bigla ang buong pamilya Qin? Hindi na ako maniniwala sa mga pinagsasabi mo. Ikaw, yung kasintahan mo ngayon, hindi na niya maalagaan ang sarili niya. Wala ka ng suporta galing sa pamilya yan? Ano na ang gagawin mo ngayon? O, akala mo ba talaga ako? Wala akong sariling kapangyarihan nitong mga nakaraang taon? Yan B. Maintindihan mo rin balang araw ang ginagawa ko para sa iyo. Pasensya na. Saan ito? Ospital, nawalan ka ng malay. Gaano na ako katagal nakahiga dito? Kalahating araw. Sabi ng doktor, ikaw ay may low blood sugar, sobrang kabigla at panghihina ng katawan. Low blood sugar. Uminom ka habang mainit pa. Binili mo ito. Ako ang nagluto. Marunong ka palang magluto ng lugaw. Naging waiter ako noon, madalas akong nakatingin sa kusina, natural na tutunan ko. Huwag kang tumawa, pangit ito. Sino ang sinasabi mong pangit? Zhangbe, pwede ba tayong magpakasal? Ang diretsyo mo lang magsalita. Hindi, iyong si Qin Feng, ayun siya. Ginagawa ang lahat para mapakasalan ako. Kaya, Kaya magpakasal muna tayo, kapag gumawa pa siya ng kalokohan, labag na iyon sa batas. ang cute mo talaga. Sino pang cute? Sineseryoso ko ito. Sabi mo gusto nating magpakasal para pigilan si Qin Feng. Eh, Kapag hindi na gumawa ng gulo si Qin Feng, hihiwalayan mo ba ako? pag-isipan natin iyon pagdating ng panahon. Gusto mong kasal sa kasunduan lang tayo. Pumapayag ka ba? Sige, ano lang ba ang kasal sa kasunduan? Pwede akong maging asawa sa kasunduan, basta babayaran mo ako. Sino ang magbabayad sa iyo? Ibig mong sabihin hindi mo ako pananagutan. Tumahimik ka. Huwag. Pasensya na, parang nagkamali ako ng pagpasok haha. Magpahinga ka muna, ako ayos ng discharge papers. Sandali lang. Ano na nangyari kay Qin Feng? Dinala ng mga pulis. Mga pulis? Kidnapping ito o krimen. Akala ba pwede lang humingi ng tawad at tapos na? Kaya. Gaano katagal siyang makukulong? Naawa ka. Huwag mong kalimutan, ayon sa kontrata. Tayo ang magkasintahan ngayon. Paano pwedeng mangyari yon? Ako lang naman. Natatakot ako na baka maghiganti siya pagkalabas. Wala siyang pagkakataon. Paano mo nasabi ng ganoon? Dahil iligal ang pagdukot. Aasikasuhin ko ang papeles, magpahinga ka lang. Sinabi niya, malapit nang hindi na maging pamilya Qin ang pamilya Qin. Ano ang ibig sabihin yon? Naku. Hindi pa naaayos si Qin Feng. Dumating na naman ang nanay ko. Sabihin mo, Dinala na si Qin Feng. Naghahanap ng koneksyon ang pamilya Qin para mailigtas siya. Pero ang koneksyon ng pamilya Qin, wala yon sa harap natin. Nakaayos na, bawiin ng Tianshu Capital ang lahat. Ng pakikipag-ugnayan sa pamilya Qin. Bukod pa rito, ang ilang pangunahin. Supplier ng pamilya Qin ay nakatanggap na ng balita. Handang makipagtulungan. Pero, parang alam na rin ng ama ang bagay na ito. ano ang sinabi niya? Sabi ng ama, sinabi niya na para sa isang babae ay ginamit mo ang resources ng pamilya yan, nakakahiya. Sabihin mo sa kanya, hindi ko ginamit ang resources ng pamilya yan. Ang Chenshu Technology ay, ako mismo ang nagtatag, walang kinalaman ang pamilya yan. May isa pang bagay. Kunin mo ang aming family register. Ha? Seryoso ka ba, Ginoo?
Medyo presentable ito, kaso nagkatrabaho sa gobyerno. Ay, pala sa itsura ni Xiaoqin. King-ting, tumawag ka rin sa wakas. Bakit hindi matawagan si Xiaoqin? Nag-away ba kayo? Nanay, hindi kami nag-away. Totoo, sinabi ng tita mo na nagagalit kayo. Nanay, kilala mo naman ang tita ko. Ayaw lang niya akong maging masaya. Eh, tama ka nga. Medyo madaldal nga ang kita mo. King-ting, may itatanong ako sa'yo. Ikaw at si Xiaoqin, kailan nyo balak magpakasal? Nanay, bakit ka naman nangungulit? Bakit hindi ako pwedeng mangulit? 26 ka na. Ang anak ni titawang sa kabilang bahay, mas bata pa sa iyo ng 1 taon. Anak na nga. Hindi ako nagmamadali, nag-aalala lang ako sa'yo. Huwag ka nang masyadong pihikan. Mukhang mabuting tao si Xiaoqin. Naiintindihan ko, ma. Ang aga mo, nagluluto ka na? Alagaan ang faience ng may-ari, natural lang. Tama nga si ma, mas maginhawa may nag-aalaga. Tikman mo kung masarap. Wow, ang galing mo magluto. Nga, medyo gwapo rin pala siya. Ano na iniisip mo? Wala, kain na tayo. Maghahanap ako ng trabaho ngayon. Trabaho. Bakit? Para makabalik ako sa French. At mabawi ang dapat sakin. Ikakasal ka na rin, di ba? Hindi dapat tayo pagtawanan. Ayos, responsable ka pala. Sasundo ako ng kaibigan ko sa airport. Sige, maaga kang umuwi. Sa wakas, may oras na ako para sa matanda. Ang tagal ko nang hindi umuwi. King-ting, isama natin si Jingnan. Magkita-kita tayo. Huwag mo nang banggitin. Bakit? Magkaibigan tayo, di ba? Magkaibigan. Hindi kami magkaibigan. Ni Qin Feng. Bakit? Dahil. Nandaya siya. Nandaya? Kanino? Kay Li Jingnan. Si Jingnan. Yung kaibigan nating Jingnan? Sino pa ba? Ha? Yung puta. Akala ko kaibigan ko siya. Dahan-dahan ka. Paano niya nagawa yon? Alam ba niyang boyfriend mo si Qin Feng? Alam niya at siya pa ang nanguna. Hahanapin ko siya. Itatanong ko kung wala na siyang hiya. Hayaan mo na. Hindi ka dapat magalit sa ganun ng tao. Pero King-ting, ang laki ng pinagdaanan mo. Tapos na yun at may bago na akong boyfriend ngayon. Ano, ang bilis naman, hindi ba galing sa kalye? Kahit sinong hinila mo lang. Hehe, tama ka. Ah, ito na ba ang bagong boyfriend mo? Ganag. Shen King, nagligtas ka ba ng galatsi sa nakaang buhay mo? Exaggerated naman. Tignan mo tong mukha, tong katawan, tong profile. Mas maganda pa sa kay Qin Feng ng 10,000 beses. Ano ang trabaho niya? Anong gawain sa bahay nila? Mabait ba siya sa'yo? Nagsusuri ka ba ng sibil? Tinitingnan ko lang para sa'yo. Yung huli, si Qin Feng. Di ko na-check ng maayos, ngayon dapat mas strict. Dati siyang waiter, ngayon naghahanap pa lang ng trabaho. Hindi importante ang trabaho, ang importante ang ugali. Ganun ba talaga ang iniisip mo? Siyempre. Si Qin Feng nga mayaman, pero ano nangyari? Bastos. Yuyu, salamat ha. Anong salamat, magkaibigan tayo. Tandaan mo, kahit kailan, nandito lang ako. Alam na. Nga, alis na ako. Ah, naalala ko bigla, may meeting pa ako mamayang hapon. Sa ibang araw na lang, dalhin mo yung bagong boyfriend mo para makilala ko. Sige, alis ka na.
Tandaan mo ha, dapat dalhin mo. Pero, parang pamilyar siya ah. Nakahanap ako ng trabaho, kakain tayo mamayang gabi. Okay lang pag nakapasok na. Yan be, baliw ka ba? Dito 2,000 kada tao. Para sa trabaho ko, syempre dapat masarap. Anong trabaho nakuha mo? May reimbursement ba? Wala. Pero pwedeng gamitin ang performance fee ko para bayaran. Ginagastos mo ang pera ko para ipakain sa akin. Syempre, wala naman akong pera. Hello, may group deals ba kayo dito? Ma'am, wala po kaming group deals. Individual order po lahat. Beef bourguignon, truffle pasta, grilled lobster. At isang tiramisu. Ang dami mong in-order, kakayanin ba natin to? Kakayanin. Baliw. Lidset, ang sarap ng beef na to. Dahan-dahan, walang makikipag-agawan sa'yo. Paano mo nahanap tong kainan? Sabi mo wala kang pera, di ba? Dati, kasama yung mga kliyente. Ano ba talaga? Trabaho mo dati. Sabi na nga, naging waiter, ahente, nangalakal pa ng basura. Di ako naniniwala. Mukha kang mayamang binata. Malawak ang imahinasyon mo. Ayaw mong sabihin, sige. Sana araw-araw tayong ganito kumain. E di araw-araw tayo. Sagot mo ko, CJ, biro lang. Ikaw, di ba? Kakakita lang ng trabaho, mayabang na. Kain na, natutunaw yung cake. Ginoo, mukhang nakita ka na ng Camilla Liu. Ano nang nangyari? wala. Tapos ka na? Hatid na kita. Parang di maganda yung mukha mo. Siguro yung red wine. Tara na. Jiangshan, Per. Mukhang talagang di binibigyang halaga. Ng anak mo ang pamilya Liu, no, Lao Liu? Huwag kang mag-alala, ako ko to. Aya mo ba? Mas gugustuhin pa ng anak mong maging boyle. Ay sa pakasalan si Tsingtsin. At kahit sa labas, ikaw ang sinasabing nagpalayas kay Xiao Bi sa Yan family. Pero ang totoo, ang Chanshu Tech, ay kontrolado na ni Yan Bi, di ba? Tito Yan, anong kulang sa akin kumpara sa babaeng yon? Guro lang naman siya. Tsingtsin, huwag kang magpanik. Naliligaw lang si Yan Bi ng landas. Babalik din yan. Jiangshan, bibigyan kita ng 1 buwan. Kung sa loob ng 1 buwan, di pa rin pakakasalan ng anak mo si Tsingtsin. Tapos na ang partnership ng Liu at Yan. Pinalaki ko si AB. Bilang nakatatanda. Tuturuan ko siya ng tamang asal. Wala namang mali doon, di ba? Hindi ko hahayaang masaktan ang anak kong babae, kahit konti. Walang utang na loob. Pa sa isang babae, tinalikuran mo pa ang pamilya. Tsingtsin, ganoon mo ba kamahal yung loko-lokong yun? Papa, alam mo naman. Mag-asama kaming lumaki ni Kuya Yanbi. Ako lang ang bagay sa kanya. Alam ko yan. Ang ingay naman ng variety show na yon. Wala kang pakialam. Fiant mo ako, syempre may pakialam ako. Sino no fiant mo? Kontrata lang yon.
Kontrata pa rin yon. May bisa sa batas ang kontrata. Lumayo ka sa akin. Takot ka na? Are, Ma, King-ting. Umuwi kayo ni Xiaoqin sa Sabado para kumain. Inimbita ko ang buong pamilya ng tiyamo. Ma, bakit mo naman sila inimbita ulit? Noong huli, natahimik ang tiyamo. Sa sinabi ni Xiaoqin. Ngayon, gusto kong mapasunod siya ng buong puso. Ang galing talaga ni Xiaoqin. Sige, alam ko na. May gagawin na naman ang nanay ko. Sige, sakto para maipakita ko ang ilang bagong lutong natutunan ko. Totoo ba yan? Hindi. Zhangbe, halika rito. Totoo, marunong talaga ako. Mukhang masaya naman pala ang ganitong buhay. Xiaoqin, ang galing mo talagang magluto. Mas magaling ka pa sa akin. Sobra naman po, Yang. Nagluto lang ako ng basta. Ma, bakit ang galing magluto nitong si Qin Feng? Anong silbi ng lalaking puro luto lang ang inaatupag? Tia, kain po kayo ng prutas. King-ting, ano ba talagang trabaho? Ang kasama mo, noon ang huli sabi mo sa Chenshu Capital. Ngayon nagluluto na naman? Hilig ko lang magluto, Tiang. Sana hindi kayo naiinggit. Dahil nakahanap ako ng napakagandang Parang propsyonal ang galing, hindi lang hilig. Baka naman, kusinero lang ang hinir mo. Hahaha. Xiaoqin, ganyan talaga ang tiya mo. Huwag mo nang isipin. Ayos lang po, Yang. Ay naku, ang galing talaga. Kailangan po ba ng tulong? Hindi. Kaya na ni Xiaoqin lahat. Umupo na lang kayo at hintayin ang pagkain. Pwede bang matuto ka rin magluto? Nakakababa naman ng tingin ang pagluluto. Bakit ako matututo? White-collar professional ako? Ara, umupo na kayo at tikman ang luto ni Xiaoqin. Ang sarap. Ang sarap naman nito. Sakto lang, mas masarap pa rin sa restaurant. Mali ka diyan, mas masarap ito kaysa sa restaurant. Tignan mo itong isda. Tamang-tama ang luto, hindi hilaw o sobrang luto. Ito namang ribs. Malambot at malasa, natutunaw sa bibig. Saan ka pa makakakain ng ganito kasarap? Ano? Magsalita ka naman. Ano sasabihin ko? Masarap naman talaga. Sino kaya yon? Hello po, dito po ba nakatira si MS Shen? Sino ka? Kaibigan ako ni Qin Feng, narinig ko nandito siya. Dumaan lang ako. Oy Qin Feng, tagal na nating hindi nakita. Bakit ka nagluluto para sa iba dito? Kilala mo si Xiaoqin. Hahaha. Naman, close kami. Ano to? Hindi ko alam, pero may chismis. Miss, mali ang pagkakilala mo sa akin. Kuya Yanbi. Akala mo ba pag nagpalit ka ng pangalan, makakalimutan na kita? Ano ba talaga ang nangyayari, miss?
Sino ka ba talaga? Tita, ako si Liu Xinxin. Childhood friend ako ng boyfriend ni MS Shen. Dapat pag-usapan to. Grabe, may nanira ng party. Tahimik lang, manood tayo. Xiaoqin. Totoo ba sinabi ng babae? Childhood friend nga ba kayo? Hindi ko siya kilala. Kuya Kinfeng, masasaktan ka naman sa sinabi mo. Magkasama tayo mula bata. Mag-business partner pa tatay mo at tatay ko. Paano mo nasabing hindi mo ako kilala? Hindi ba sabi mo negosyante ang magulang mo at may konting tagumpay? Bakit may business partner na bigla? Sino ba siya talaga? Ano pa ba ang tinatago niya? Hindi talaga Kinfeng ang pangalan mo. Ikaw si Yan B. Miss, kahit sino ka pa. At kahit anong relasyon mo sa boyfriend ko. Pamilya kami ngayon, umalis ka na. Boyfriend mo. Alam mo ba kung sino siya talaga? Alam ko na boyfriend ko siya. Ayos na iyon. Okay, naalala ko na. Xiaoqin. Iklaro mo sa akin ano ba talaga ito? May mga bagay talaga na hindi ko pa nasasabi ng maayos sa inyo. Pero siguro ko, totoo ang nararamdaman ko para kay King. Nararamdaman? Hindi mo nga masabi ng tama ang pangalan mo. Paano ka pa magsasalita ng nararamdaman? Tama naman ate, marami manloloko ngayon. May mga taong nagpapanggap na mayaman at gwapo para manloko ng mga dalaga. Sa totoo lang wala naman silang kwenta. Ma, ako na ang bahala dito. Sino ka ba talaga? Kinfeng ba ang pangalan mo? Sabi mo Zhangbe, ano ba talaga ang pangalan mo? Yan, Bay. Yumating na si Ginong Shen, ito yung panganay na anak ng pamilyang yan galing Kyoto. Hiwalay na siya sa pamilya yan. Tingnan mo litrato niya. Ang gwapo niya parang artista. Yanbei. Ikaw ba yung Yanbei na iyon? Ako nga. Ikaw ba yung Yanbei mula sa pamilya yan ng Chanshu Capital? Niloko mo ako buong panahon. Paumanhin. Sabi mo Zhangbe ang pangalan mo. Sinabi mong naging waiter ka, naging broker ka, at namulot ka ng basura. Lahat iyon kasinungalingan. Hindi lahat. O kung ganun ano ang totoo? Totoo bang pinalayas ka sa inyong bahay? Totoo ang pagkapalayas ko. Nag-away kami ng aking pamilya. Na-freeze lahat ng aking card. Wala akong dalang pera. Totoo din yon. Bakit mo ako niloko? Dahil kung sinabi ko kung ako ay miyembro ng pamilya yan, tatanggapin mo pa ba ako? Alam mo ba kung ano ang pinakaiinam ko? Pinakaiinam ko ang niloloko ako at lahat kayo niloloko ako. Paumanhin. Totoong miyembro ako ng pamilya yan, ako ang may-ari ng Chanshu Capital. Itinatag ng aking ama. Pero ang Chanshu Technology ay akin lamang iyon. Nag-away kami ng aking pamilya dahil pinipilit nilang ipakasal ako. Sa babaeng hindi ko mahal. Noong gabi yun sa ulan. Wala na talaga akong mapupuntahan at aksidente lang na nakita mo ako. Aksidente lang din na dinala mo ako sa iyong bahay. Pagkatapos, pinagawa mo sa akin na mapanggap na boyfriend mo at pumayag ako. Hindi dahil sa pera. Gusto kong manatili. Bakit? Dahil kapag kasama kita, hindi ko kailangang magpanggap. Hindi ko kailangang magpanggap na isa akong yan family here. Hindi ko kailangang makisama sa mga taong peke ang pagtingin. Ako lang ako. Isang ordinaryong tao. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Natatakot ako. Natatakot na pag nalaman mo ang tunay kong pagkatao. Magiging katulad ka ng iba, titingin sa akin bilang yan family here. Hindi bilang si Zhangbe.
Yan, Be, tanong ko lang sa'yo. Totoong totoo ba ang nararamdaman mo sa akin? Umalis ka na. Hindi tayo pareho ng mundo. Ang gusto ko lang, yung ordinaryong Zhangbe. Mabuti na rin at umalis ka. Magkaiba talaga tayo ng mundo. Zhangbe. Yanbe. Sino ka talaga? Sabihin mo, Ginoo, dumating na ang mga Liu sa Beijing. Nagbanta si Liu Huating. Sinasabing babayaran niya si Miss Shen. subukan nila. At si Ginoong Yan, sinusuri rin niya ang background ni Miss Shen. Gagawan ba natin ng paan? Huwag. Ako na ang bahala. Paumanhin. Bibigyan kita ng katahimikan. Jiang Shan, ang iyong mabuting anak. Ngayon ay naging tagaluto sa bahay ng iba. Alam ko, pinalaki ng mahal ang aking tsintsin. Ailan siya naging ganito kaaba? Mas gugustuhin pa ng anak mo na magluto para sa isang guro. Ay sa tingnan man lang siya. Jiang Shan. Magsasabi na ako ng masasakit. Kung yung babaeng guro na yon ay hindi makaintindi, hindi ko masisiguro ang mangyayari sa kanya, Lao Liu. Huwag kang magpakalabis. Wala siyang kinalaman sa usaping ito. Wala. Ang tagal na niyang nakikisalamuha sa magiging manugang ko, at wala pa ring kinalaman? Lao Yan. Huwag kang magpakalito. Salamat. Yanbe. Ikaw, bakit ka nandito? Bago ako dito, Ginoong Shen, kilala mo ba ang bagong guro na si Ginoong Yan? Ginoong yan, ginoong yan. Naku, siya ba ang panganay ng pamilyang yan?
Mas guwapo pa sa balita. Ano ba talaga ang gusto mo? Akala ko umalis ka na? Kailan ko sinabing aalis ako? Kahapon. Sinabi ko lang sorry, hindi aalis ako. Sabi ko tutulungan kita. Nandyan pa ang kontrata, hindi pwedeng sirain. Ginoong Shen, huwag kang mahuli sa unang klase. Ginoong Shen, ang lalim mong magtago ng boyfriend ah. Ngayon, mag-aaral tayo ng... Ano nang kinitingnan mo, guro? Parang nakatingin sa gwapong nasa huling hanay. Buksan ang pahina 52. Ginoong Shen, bakit ang bilis mo maglakad? Ano ba talaga ang gusto mo? Sinabi ko na. Magtatrabaho. Tagapamilya yan ka. Nagtuturo ka sa paaralan? Nababaliw ka na ba? Ang mga taga-pamilya yan, hindi pwedeng maging guro. At saka, sinabi ko, gusto ko lang maging ordinaryo. Ordinaryong trabaho. Hindi ba ito yon? Gawin mo ang gusto mo. Wala akong pakialam. Pwede bang huwag mo akong sundan? Pampublikong lugar ang kainan. Tingnan mo, yung bagong dating, ang guwapo. Tapos na ako kumain. 2 subo ka pa lang. Busog na ako. Ano ba talaga ang gusto mo? Kahapon sinabi mo. Si Zhang Bi ilang ang ordinaryo ang gusto mo. Kaya mula ngayon, ako na si Zhang Bei. Isang ordinaryong guro, ordinaryong kasamahan, boss. Satisfied ka ba sa pagkakakilanlang ito? Loko ka. Ordinaryong guro, naka may batch. Inarkila. Sa tingin mo maniniwala ako? Maniwala ka man o hindi, sinuswelduhan mo pa rin ako ngayon. Ibabayad mo pa ba ang sahod ko sa buwang ito? Ang anak ng pamilyang yan, humihingi pa sa akin. Maliit na guro lang, naghahanap ng pera. Isang utos mo lang, sino sa Tayanshu ang hindi susunod sa'yo? Umuwi ka na mag-isa. Sasakay ako ng bus. Hindi ka pa ba tapos? Doon din naman ang bahay ko. Bakit ka bumalik? Bumalik ako. Dahil nalaman ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. Sira ulo. Sino bang nagsabing magjojowa tayo? Pwede bang huwag kang magpakasiguro sa sarili mo? Hindi yan pagiging sigurista, tiwala sa sarili yan. Nandito na ako. Bakit mo ako sinusundan? Sabi mo rin sa akin, doon din naman bahay mo. Sa harap lang. Saan ba talaga nakatira ang pamilya mo? Saan ka? Doon ako. Sa bahay namin.
Lumabas lang ako para magpalamig ng ulo, nandyan pa ang damit ko. Yan be, pumasok ka ng walang pahintulot. May susi ako. Binigay ko sa iyo yung susi. So, may pahintulot. Shenking. Sinasabi ko, gusto kitang ligawan muli. Seryoso ako, hindi biro to. Ano nang akala mo, bibigyan pa kita ng pagkakataon? Pwede kang tumanggi. Pwede kang hindi magpatawad. Pwede mo akong paalisin palagi, pero habang nandito pa ako, patuloy kitang mamahalin. Alam mo ba ang sinasabi mo? Lahat ng salita, seryoso. Gaano pa katagal tayo magkakilala? Hindi mo alam ang gusto ko. Ang gusto mo, kaya kong ibigay. Kailan ka nagsimula? Simula nang dalhin mo ako sa bahay nyo, inoobserbahan na kita. Shenking. Maniwala ka sa akin, okay? Yan be. Huwag kang ganito. Anong ganito? Kapag ganyan ka, paniniwalaan ko talaga. Paniniwalaan mo na. Shenking, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi to palabas, hindi to kasunduan. Naipit mo ako. So, pumayag ka na? Sino ang pumayag? Sabi ko lang, susubukan. Gaano katagal? Depende sa iyo. Sige, magpapakita ako ng mabuti. Ano nang gagawin natin ngayon? Yung tungkol sa iyo kay mama? At sa school, pati sa pamilya mo? Ako na ang bahala sa mga yan. Paano mo ginawa yon? Eh, di ba na-freeze na ng tatay mo lahat ng cards mo? Eh, di ba pinalayas ka? Ang kontrolin lang ng tatay ko, yung mga assets ng yan family. Ang Chanshu Tech, ako mismo ang nagpatakbo. Di niya yan magagalaw. So, hindi ka talaga walang-wala? Nung panahon na yon, wala talaga akong pera. Na-freeze na yung cards. Ang pera sa Chanshu Tech, hindi ko kaagad-agad magagalaw. Pero ngayon, magagalaw na. So, yung sinabi mo dati na naging waiter ka, naging ahente ka. Nag-ipon ng basura, lahat yan kasinungalingan? Totoong naging waiter ako. Nung nag-aaral pa ako, nagtrabaho ako. Tumulong ako sa kaibigan ko sa ilang proyekto, parang real estate agent na rin. Eh, yung pag-ipon ng basura, May nakita ka na bang nag-ipon ng basura na naka-custom suit? sinungaling ka talaga. Pero ikaw lang ang niloloko ko. Yan, Bay. Sa pamilya mo, hindi kaya ako guluhin ng tatay mo? Hindi. Paano mo nalaman? Dahil hindi ko papayagan. Ganyan ka palagi. Lahat ng problema, ikaw ang nagbubuhat. Malinaw naman na pilit ka ng pamilya mo na magpakasal, tapos pinalayas ka pa. Wala kang ginawang mali, pero ikaw pa rin ang nagdadala ng lahat. Sanay na ako. Sa susunod, hindi mo na kailangang mag-isa. Teacher Shen, napanood mo na ba yung balita? Anong balita?
Nakita ko na. Ay, naalala ko bigla, may class pa ako. Mauna na ako. Alis na rin ako. Di ba sabi mo aasikasuhin mo to? Inaasikaso ko na. Yan ang tawag mong pag-asikaso. Ngayon, alam na ng buong eskwelahan. Malalaman din ng nanay ko. Sa nanay mo, ako ang magpapaliwanag. Paano ka magpapaliwanag? Sasabihin mo anak ka ng mayamang pamilyang yan? Na pinalayas ka at ngayon nakatira ka sa bahay namin? Hindi ba nagbayad naman ako ng performance fee? Yung bayad mo para lang sa pagiging boyfriend mo sa palabas. Pero ngayon, totoo na. Yan, Bey. Pwede bang maging seryoso ka naman? Sabi ko, asikasuhin ko to, bigyan mo ako ng 3 araw. 3 araw. Pagkatapos noon, malulutas na ang lahat. Pangako mo. Nangako ako. Bata pa. Sa'yo natutunan. Ha ha ha. Anak, huwag kang matakot. Kukuha ako ng pinakamahusay na abogado para sa'yo. Anong abogado? Kidnap yan, kriminal na kaso. Pinakiusapan kitang ayusin ang relasyon ninyo ni Shenking, pero ito ang ginawa mo. Dinukot mo na lang siya. Atay, wala akong magawa. Walang magawa kaya gumawa ka ng ganitong masamang paan. Alam mo ba na nasira na ang negosyo ng pamilya Kin? Anong nasira? Bawiin ng Chanshu Capital ang lahat ng partnership. Umalis ang mga supplier. Pinapabayaan ng bangko. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Impossible. Paano nangyari? Anak, huwag mo akong takutin. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ordinaryong tao ang nasaktan mo. Yanbi, ang Yanbi ng Chanshu Capital. Yanbi. Pamilya yan. Iyon ba yung? Iyon nga ang pamilya yan. Ang nagligtas kay Shenking. Tao iyon ni Yanbi. At ang pamilya Liu, hahanapin ko ang pamilya Liu. Hindi mo ba ako sasabihin? Ma, pasensya na. Pisensya saan? Niloko ka. Pasensya pa ang sasabihin mo, Ting-Ting. Sabihin mo sa akin, totoo ba ang nararamdaman niya para sa'yo? Siguro naman. Siguro. Hindi mo nga sigurado, tapos nakikitira ka na. Ma, hindi kami nagsasama. Sa kwarto siya natutulog. King. Anak, hindi ko alintana kung ordinaryong tao o mayamang binata ang hinahanap mo. Ang mahalaga sa akin ay mabuti ba siya sa'yo? Ma, Anong iyak-iyak? Hindi ko naman sinabing hindi ka pwedeng makipagrelasyon sa kanya. hindi ka tutol. Amy. May magagawa ba ako? Mula pagkabata, kailan ka nakinig sa akin? Pero sabihin mo sa kanya, pumunta siya sa bahay para mag-usap ng maayos. Ayoko nang marinig mula sa iba ang balita tungkol sa magiging manugang ko. Esan, At linisin niya ang usapin nila ni Miss Liu. Ayokong maipahiya ang anak ko sa harap ng iba. ma, paano mo nalaman lahat yan? Hindi ako gumagamit ng internet, pero hindi ako tanga. Sige, umuwi ka na. Baka naghihintay na yan. Anong sabi?
Sabihin daw ng nanay ko pumunta ka sa bahay. Para mag-usap. CJ, Paano mo naman aayusin yung kay Miss Liu? aalis na yon. Paano mo nalaman? Kasi sinabi ko sa kanya. Nabangkarote na ako. Ano? Ang sama mo naman. Gusto mo bang pakasalan ko siya? Hindi pwede. Teacher Shen, ano nang sinabi mo kanina? Wala akong sinabi. Shen King, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Kung lokohin mo ulit ako, hindi na kita kakausapin. Hindi na. Sa wakas, umuwi na ang iyong Master Yan. Pa, kukunin ko ang akin. Ano? Chanshu Technology. Nababaliw ka na? Sa pamilya yan ang Chanshu Tech. Ako ang legal representative. Sa equity structure, 30% lang ang hawak ng pamilya yan. Ang natitirang 70, nasa akin. Impossible yan. Uncle Liu, matagal na kayong negosyante. Alam nyo dapat ang AWI share structure. Mula nang itatag ang Chanshu Tech, ako ang may kontrol. Ang kaya lang kontrolin ng tatay ko ay ang assets ng pamilya yan. Pero ang Chanshu Tech, hindi kailanman naging sa pamilya yan. Ikaw, inihanda mo na ito. Hindi ko kailanman ibinigay ang kapalaran ko sa iba. Akala mo makakawala ka sa pamilya, Liu ng ganito? Totoong nagmamahal sa'yo si Tsintsin. Tito Liu, totoo bang mahal ako ng anak niyo? O sa pera ng pamilya yan siya nagmamahal, alam nyo yan sa sarili nyo. At saka, may girlfriend na ako. Hindi ako magpapakasal kay Liu Xingxin. Walang utang na loob. Akala mo nanalo ka na? Tatay, hindi kita sinusubukang talunin. Gusto ko lang mabuhay ng sarili kong buhay. Tapos na ang usapan? Magtuturo ka pa rin ba sa hinaharap? Pero baka part-time na lang. Makukontento pa ba ang Ginoong Yanbi sa maliit at sirasirang paaralang ito? Shanking, Essen, hindi ito sikat na brand pero ako mismo ang nagdisenyo. ikaw, Sinabi mo noon, na si Zhang Bei lang na ordinaryong tao ang gusto mo. Kaya simula ngayon, ako na si Zhang Bei, isang karaniwang lalaki. Mamumuhay ng pangkaraniwang buhay. Shanking, payag ka ba? hindi ba't sinabi mo? Naliligawan mo ulit ako. Ilang araw pa lang, nanliligaw ka na? Hinihiling ko lang ang pagkakataon na maging official. Pwede kang umatras anumang oras. Baliw ka. Shanking, pwede na ba akong maging official? Huwag mo na akong lolokohin sa hinaharap. Hindi na. Huwag tayong mag-aaway. Hindi. Huwag mo akong sisigawan. Hindi ko gagawin yan. Yanbei. Kung magbabago ka ng isip, gagawin ko. Hindi ako magbabago. Ang mga shares ng Chanshu Tech ay isinasaayos na nailipat sa pangalan mo. Kung magbabago ako ng isip, talagang wala na akong pera. Ikaw,
Sabi ko na nga, masarap pala maging sugar baby. Impossible, Kuya Yanbi. Hindi kita pakakawalan. Shen King, hintayin mo ako. Siguradong babayaan mo ito sa akin.